What's up mga kumari kuntigang o kumusta po kayo? For today's video po ha mga kumari kuntigang eto kasi meron tayo naman po dito na-receive na naman na special messages. Actually isa lang siya, message lang, hindi siya messages. Special siya kasi parang itong nagtatanong sa atin si Madam ay nako, nagmamadali. Eto, sasagutin natin siya ha mga kumari kuntigang. Sabi niya kasi dito, hello meme, pwede po ba magtanong, totoo po ba na malas kapag binubukbok ang bigas? Bakit po binubukbok ang bigas? Saan po galing ang bukbok? Ano pwede pang kontra sa bukbok? Isa pa po, sobrang takaw po ng asawa ko sa alak, kaya laging lasing. Ano po bang pwedeng pangontra sa matatakaw sa alak? Oh? Meron po bang ritualan kontra sa mga masisiba sa alak? Please answer me ASAP, please. Oh, eto na. Nagmamadali. Ano ba? May taxi? Yung totoo. Nagmamadali si Madam. Sabi, please answer me ASAP daw, please. Naku po siya, eto. Sige ma'am, medyo marami kayong tanong. Pero isa-isahin natin yan. Oh, unang tanong ni Madam, sabi niya, totoo po ba na malas daw kapag binubukbok ang bigas? Oh, totoo yan. Nako, di ba yan po ay na-vlog ko na ha, makumari kuntigang na ang tatlo pong insekto o insekto na dapat mong iwasan po ninyo na makakapasok po sa bahay po ninyo, ito. Una po ha, makumari kuntigang anay. Nako, kapag inaanay yung bahay nyo, malas yan. Pangalawa po, bukbok. Yan, bukbok sa bigas. At pangatlo, kuto. Yung kuto sa ulo. Ito, sabi ni Madam dito, totoo po ba na malas kapag binubukbok ang bigas? Totoo po yan. Kasi malas talaga yan ha, makumari kuntigang. Kapag ang ating mga bigas ay binubukbok na. Ibig sabihin, napapasok na tayo ng mga yan, insektong yan na sumisira sa katahimikan ng ating buhay. Seryoso. Bakit? Ba siyempre kapag nagkakuto ka sa ulo, ay matatahimik ka ba no? Parang hindi ka ata makatulog no? Kamot ka ng kamot. Kapag ka naman inanay mo yung bahay, pero nakakatakot yun, baka biglaan lang bumagsak ang kisame nyo. Ay, siyempre. Nakakatakot din talaga yon. At yung isa ka po, ang bukbok sa bigas, isa yan sa sinasabi ng matatanda natin mga nununog. Talagang malas yan na dapat po daw iwasan natin yun na mangyayari. Sabi niya dito, bakit po ba binubukbok ang bigas? Maraming dahilan. Una, baka basa. Baka nababasa ang bigas nyo, ma'am. Bibukbukin talaga yan. Pangalawa po, saan nyo po ba nilalagay ang mga bigas nyo? Di ba sabi ko nga sa inyo, merong mga tamang lagayan o tamang sisidlan po ang mga bigas. Para yan po, maikip natin yung kanyang freshness. Para hindi siya binubukbok. Di ba sabi ko nga sa inyo, wag po kayo maglalagay ng bigas po ninyo sa mga plastic na lalagyan, yung mga timba, yung mga orokan. Kasi dyan, madali siya mapasukin ng moist. Kapag pinasok na yan ng moist, bubukbukin na yan. Magkakabukbuk ang bigas po ninyo. Tsaka yung bukbuk kasi, galing din yan sa lupa. Kapag kayo po yung mga bigas po ninyo, iniiwanan nyo lamang po na nakasako, tapos nakabuyang-yang, nakabukas. Sadlok lang kayo ng sadlok. Yung takal lang kayo ng takal habang kayo po yung nagsasaing. Kasi iniiwanan nyo nakabuyang-yang bigas po ninyo. Bubukbukin talaga yan. Tingnan nyo, pansinin nyo yan. Magbukas kayo ng isang sakong bigas, iwan nyo dyan na nakatiwangwang sa lupa. Mga 3 araw, bukbuk na yan. Joseph. Opo, totoo po yan. Kaya iwasan nyo po yan, hamak Michael. Di ba sabi ko nga sa inyo, yung mga mainam po na sisidlan ng mga bigas natin, mas maganda po yung mga sisidlang metal o yung mga stainless steel o yung mga clay pot o yung mga wood na jar. Yung may mga nabibili yung duko jar na, na bigasan o yung mga kaban. Yan yung po ilagay ang mga bigasan po ninyo. Tapos sabi niya dito, bakit po ba binubukbok ang bigas? Ayun nga, baka nga kasi nababasa. Tapos baka nga iniwanan yung nakabuyang-yang po sa lupa. Di ba sabi ko sa inyo, isa po yan sinasabing malas na tinitreat natin o ginagawa natin sa bigas. Kapag ang treatment natin sa bigas, ganyan po, na iniwanan nyo lang po na nakabuyang-yang ang mga bigas nyo sa simento, sa lupa, nakapatong lang yan, walang pinagpapatungan, hindi nakaangat. Diyan talaga mabilis siya nabubukbukin. Kaya yung tanong ni Madam, bakit daw binubukbok ang bigas?
eh baka pabaya ka. Pinapabayaan mo kasi ang bigas nyo. Di ba sabi ko sa inyo, pinaka-importante po ang lalagyan ng ating bigas. Kasi bigas syempre, kayamanan yan. Sumisimbolo yan ng kayamanan natin kapag ang bigas natin yan ganyan na parang nagsasapel. Nagsasapel sa bugbok. Eh, syempre, mamalasin kayo niya. Syempre, pagka kayo nagsahin, di lasang bukbok na yon. Eh, ang sama pati ng lasa ng yung sinaing na lasang bukbok. Naranasan nyo na ba yung ganyan, hama kumari kong tigang? Yung binukbok ng bigas po nyo, isinahin nyo lasang bukbok. Parang sama, di ba? Ang sama ng lasa. Tapos, parang, ano yung parang kutong maliliit. Tapos, makikita nyo pagka hindi nyo siya nahugasan ng maayos. Minsan may nakasama pa doon parang kuto-kuto doon sa bigas nyo, sa kanin nyo. Pagkain nyo ganyan, parang nagtatanggal pa kayo, namimili-mili pa kayo ng mga parang kuto-kuto. Nako. Kaya negative talaga. Malas talaga yung sinasabing bukbok na yan kapag kayo po pinasukan yan sa bahay po ninyo. Ang maganda po kumari kong tigang, regularly po, dapat po, pinapalitan natin ng ating mga bigas o chinecheck natin yan. Halimbawa, di ba sabi ka sa inyo, ang bigasan natin hindi po dapat nawawalan ng laman. Pero dapat i-maintain po natin, halimbawa 50% po ng ating bigasan may laman. Huwag nyo nang isasaidin hanggang dulo. Kasi minsan yung iba sabihin, hindi pa nga kasi ubos yung laman ng bigasan namin kahit hindi ako nagdadagdag. Pero bawal din po o masama din po na maubusan naman kayo ng bigas na talagang side na itinatoob nyo na yung bigasan nyo na wala ng laman. Ang mas mainam po kumari kong tigang, ganito po ang gawin po ninyo. Kapag kayo po magpapalit po ng mga bigasan o magsasalin po kayo ng mga bigas, bago bumili kayo ng bagong bigas, di kulang na yung bigasan nyo, 75% na, 50% na lang. Meron pang natirang 50%. Ang gawin nyo po, kunin nyo po muna yung laman nung dati pong mga bigasan po ninyo, yung lumang bigas nyo, bago yung sasalin po ang bagong bigas. Tapos sa ibabaw po yung lumang bigas. Kumbaga parang pipe. Kasi pero yung mga sinasabing rice dispenser, nasa ilalim kasi yan Tapos, di ba, pinipindot-pindot lang yan nasa ilalim. Unang nare-release o unang na-dispose yung kung nasa ilalim. Kaya lang hindi nga kasi sinasabing advisable na maglagay tayo ng bigasan sa mga plastic na lalagyan. Di ba yung mga Orocan na yan, yung mga dispenser na yan, plastic yan. So, ganito ang gagawin po ninyo. Kapag kayo po magpapalit o magdadagdag ng bigas, tuwing araw ng Biyernes, dapat kumalit ko digang Biyernes kayo magsasalin ng bigas po nyo, magpupuno ng bigasan nyo. Tanggalin nyo po muna yung lumang bigas, tapos pwede nyo linisin, punasan nyo, o pwede nyo silang hugasan kung medyo madumi. Tapos, patuyuin nyo, ibilan nyo sikat ng araw. Tapos, ganito ang gawin po ninyo. Para hindi po yan pasukin ng bukbok, alam nyo kung anong inilalagay dyan. Maglagay kayo dyan ng dahon ng laurel. Yung dahon ng laurel, kahit mga 8 piraso, swerte pati yan. Tapos, bago kayo magsali ng bagong bigas, maglagay muna kayo ng mga barya sa ilalim. So ganito, kumuha muna kayo ng mga siplak na ganyan, lagyan nyo po siya ng kahit mga 8 piraso pong barya. Tapos, pwede nyo rin po isama doon kumari kung tigang sa bigas po ninyo, yung barya. Bawa ito, at para kasi, kaya tayo naglalagay kasi ng barya, tamahin kasi na matatanda nung araw kasi, kuha kayo 8 pirasong barya, ito po, ganito Yan, lalagay ako dito, ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kahit anong denomination, basta piso po or mga coins. Yan. So, ganyan po kumari kong tigang. Maglagay po kayo ng 8 pirasong barya sa isang ziplock o sa isang plastic ng ice candy o ng plastic ng yelo. Tapos, ibalot yung ganyan. Tapos, ito yung ilalagay nyo sa pinakailalim po ng bigasan po ninyo. Kasama po ang dahon ng laurel para hindi rin yung pinapasok ng bukbok. Tapos, isalin nyo na po yung mga bagong bigas. Tapos, yung lumang bigas sa pinakaibabaw para pag nagsahin kayo, yun ang unang mauubos. O yun ang unang makukuha po ninyo. Ganon. Kasi pagka sobrang tagal na rin po kasi ng mga bigas natin na salin lang kayo ng salin, dagdag lang kayo ng dagdag, yung nasa ilalim hindi nyo na nakukonsume, yan po yung malagihay na minsan nagkakaamoy din, minsan inaamag or binubukbok yung nasa ilalim. Pero kung nakasealed naman po yung mga bigasan po ninyo, hindi naman basta-basta papasukin yan. Kaya mas maganda po, sabi ko nga sa inyo, bumili kayo ng mga nakasealed na yung merong rubber sa loob. Yung meron kasi nabibili ngayon yung stainless steel na na rice dispenser o rice jar na pwedeng ilalak yung sa gilid. Tapos may sizes din siya. Merong 25 kilos, merong 10 kilos, merong 5 kilos lang, ganun. Pero mas maganda yung 25 kilos na para hindi na kayo dagdag ng dagdag.
isang sako ng isang sako ang lagay nyo doon. Tapos, yun nga, bago kayo magpapalit ng mga bigas nyo o magsasalin, linisin nyo muna yung mga bigasan nyo kasi dapat yan, malinis lagi ang bigasan natin. Kasama rin po panakal. Huwag nyo rin po tatanggalin yung panakal po ng bigas po ninyo doon sa bigasan nyo. Dapat nasa ibabaw yan. Laging may laman. Hindi po yan nakataob. Kasi yun nga yung sinasabing malas kapag ka yung mga panakal natin o yung cup natin, yung gatangan baga, gatangan kasi tawag doon na laging nakataob, walang laman. Gano'n ko, palagi kayong walang pera pagka gano'n. So, ang gagawin nyo, maglagay kayo ng mga barya. Ito, ganito po, maglagay kayo sa isang plastic o ziplock na ganyan. Tapos ilagay nyo po sa bigas kasama po ng dahon ng laurel. Para hindi siya binubukbok o nilalanggam o inaamag. At ang isa pa po, mga kumari kung tigaan, kung gusto po ninyo, kayo po yung maglagay ng alcampor dyan sa mga bigasan po ninyo. Hindi naman po aamoy yan. Walang, walang diferensya yan. Basta paglagay lang kayo kahit mga 2 piraso o 3 pirasong alcampor sa gilid po ng mga bigasan po nyo sa pinakaibabaw. Tapos makikita nyo, hindi yan papasukin ng langgam, ipis o yung mga bukbok na ganyan. Kasi takot sila sa amoy ng alcampor. Hindi naman po lalasa yan sa bigas. At saka hinuhugasan pa naman yan natin, di ba, kapag bago isaing. O, ang alcampor, isa po yan napaka-powerful po na pangunta sa mga negative energy sa bahay po ninyo. Halimbawa, kayo po palaging pinapasok ng mga kung sino-sino, laging marami pumupunta sa inyo, dumadalaw sa inyo kung sino-sino mga marites. Lagi nakikipagmaritesan dyan sa bahay po nyo. Ang mas maganda po, maglagay po kayo ng isang bowl o isang tasa po ng alcampor dyan sa mga center table po ninyo para ma-absorb niya o mahigop niya yung mga daladalang negative energy ng mga tao na napunta sa inyo. Talaga ba? Totoo po yan na makumain ng bigas. So yun, ano ba yung isa pa niya tanong? Leche naman dami. Tapos ito yung ni Madam eh. Ito pa isa niya, sabi niya, saan po ba galing ang bukbok at ano ang pwedeng pangontra sa kanya? Yun nga, galing sa lupa ang bukbok, nagapang siya. Nagapang siya, pagka nakabuyang yan ang bigasan nyo, nakabukas, yung sa sako nakalagay, yan, binubukbok talaga yan. Kasi narasanas ko po yan nung araw eh. Ganyan po ang ginagawa ko. Hindi ko talaga sinasalin ang bigas sa bigasan. Ano lang, nakabuyang-yang lang doon sa may simento, tapos takal ako ng takal ng gano'n. Eh, meron nakakita sa akin ng ganyan. Sabi, bakit ganyan ang bigas mo? Bakit nakabuyang-yang dyan sa simento? Sabi, malas yan. Mabilis ka mauubusan ng pera kapag kaganyan. Ah, ganun ba? Kaya pala eh. Hindi na ako nakaipon-ipon nung araw na gano'n. Tapos ako talagang laging, yung side na side ng pera ko. Tapos lubog na lubog ako sa utang. Yung palang dahilan kapag ang bigasan natin nakabuyang-yang lang na ganyan. Tapos, pansin ko nga, laging may, yung parang may mga maliliit na parang kuto-kuto. Bukbok pala yun, yung nagapang-gapa. Saan ba itong lintik na to? Yun pala yung bukbok. So, yun ang nalaman ko nga po na yung 3 palang insekto na yan na dapat hindi nakapasok sa bahay natin, yung anay, kuto at bukbok, ang nagdadala sa atin ng kamalasan, naku talagang lagi kong sinecheck ang aking bigasan. Kasi baka nga napapasok na naman na magbukbok. Kaya gawin nyo po yan. I-check nyo po lagi ang bigasan po ninyo at yan, maglagay kayo ng pangonta. Yung sinasabi dito, ano ba daw yung pangonta sa bukbok? Yun nga, pwede kayo maglagay dyan ng dahon ng laurel o yung alcampor. Yun. Tapos sabi niya, isa pa po, sobrang takaw po ng asawa ko sa alak at laging laseng. Natural, matakaw sa alak, laging laseng. Parang layo naman. Galing sa bigas, napunta sa alak. O sige, sagutin na rin natin. Marami pong iba't ibang mga pwedeng gamitin o pangontra sa mga matatakaw sa alak. Di ba? Yan po yung i-vlog ko na rin. Isa po dyan, yung pong pinaka-baby daga. Alam niyo yung baby daga? Maghahanap pa ng baby daga. Isa po yan kasi habang kumari katigang yung baby daga, yung anak ng daga, yung bubuwit na maliliit. Maghanap kayo na, yung hindi pa nabunat ang mata, yung bagong anak ng daga. Baby daga, nakakatakot naman yun. Opo, kasi yun pa kasi ang kailangan natin. Isa po yun sa napakainam na pangontra sa mga sinasabing matatakaw sa alak na yan. Kasi ang gagawin natin sa baby daga, kukunin nyo nga po yung baby dagang yan, yung medyo maliit pa, yung hindi pa nabunat ang mata. Kasi baka nakamalaki na yung baby daga, hindi na rin po pwede yun. Kailangan yung medyo hindi pa nalakad. Yung talagang parang infant na baby pa, na baby daga. O, anong gagawin natin doon? Kukunin nyo po yun. Diba, maghanap kayo sa mga ila-ilalim. Diba, meron kayong mga tambak-tambak dyan ng mga kahon-kahon. Usually dyan kasi tumitira yung mga daga Pag may daga ang bahay nyo, swerte kayo, makakuha kayo nun. Yun ang kontra kasi sa magtakaw sa alak. Pero buwisit lang kasi daga. Kasi di ba nangangat-ngat yan ng mga damit? Chef, tsaka yung mga dumi niya, pagka yung
pagkain natin, naihian ng daga, baka magkaroon kayo ng mga, yung osteoporosis. Diba yung, osteoporosis? Hindi, yung, ano ba tawag doon? Yung parang kalawang ng ihi ng daga. May ang tawag doon sa ihi ng daga, yung nagiging cause na yung leptospirosis, di pala osteoporosis. Osteoporosis, ang buto pala yun. Yun, kukuha kayo ng baby daga, tapos ang gagawin nyo doon sa baby daga, iihawin nyo. Susunugin nyo, napaka-morbid. Kawawa naman yung daga. Oo po, ganun talaga. Doon siya umanak-anak sa kahon pagka nakita nyo, kunin nyo. Kahit isa lang naman pong piraso yan. Pwede nyo kunin. Bawa, 5 yung anak niya. Kunin nyo na isa. Pero mag-ingat kayo, baka andun yung nanay ng dagat. Nakaganyan, nakatingin sa inyong ganyan. Naku, tatandaan kayo niya. At talagang gugut-gutin ng mga damit nyo. Tapos siyempre, baka kayo suguri pa. Baka kayo dambahan ng dagat. Kayo sa kamalino, kakagatin kayo. Nakakatakot yun kasi baka may rabies. O yun nga, baka mayroon ng yung leptospirosis. Maihian pa kayo niya sa kamay. Naku po, Mariosep. Basta titingnan nyo, kapag wala yung nanay ng daga, yung halimbawa nagagala-gala siya, tingnan nyo yung anak, andun yung sa kahon yung anak, kunin nyo. Minsan nandun sa mga damit yan diyan sila nangingitlog. Di ba may itlog ang daga? May itlog ba ang daga? Buti kaya tayo may itlog. Minsan mayroong yung mga ginudgut na papel. Kami nakakita nung araw doon sa bahay ng lola ko noon. Sa aparador niya, may mga ginudgut na papel. Sabi, ba't may mga ginudgut na papel dito, lola? Nako, sabi, may daga dyan. Tingnan mo, baka may budwit. Meron nga. Ang dami, minsan 6. Nako, patayin mo. Sabi, ayoko nga, baka ako kagatin ng daga. Yung nanay ng daga. Kasi alam niyo, pag nakita nila yan, yung anak nila, sinaktan nyo, ay patay kayo dyan sa mga daga. Gugut-gutin niya ng mga panty nyo, mga damit nyo. Hindi niyang titigilan, tsaka huwag nang doon yung mumurahin yung daga. Kasi alam nila yan. Kasabi ko sa kanila, babait. Yung kaibigan yung si mabait. Nako, si Bait, andyan si Bait. Yun, naglalakad. Yung pag nakita niyo naglalakad siya, oy, Bait, basta ka. Are you crazy? Are you out of your mind? Hindi gut-gutin yung mga damit nyo. Kasi totoo yan. So, anong gagawin natin sa ating baby daga? Yung baby daga, iihawin nyo. Pag wala yung ina, huwag niyo ipapakita na iniihaw yung anak niya. Nako, baka kayo isak mali nun. Baka kayo yung leptospirosis. So, tutustahin natin siya ng sunog na sunog. Yung sunog talagang tusta-tusta. Na parang uling na. Tapos yun, didikdikin nyo sa almires. Dikdikin nyo. Yung baby dagang yun. Konti lang naman, maliit lang naman na daga yun. Tsaka kailangan talaga hindi pa namulat ang mata. Yun, kailangan na pagka namulat ang mata, huwag nyo nang kunin. Kasi baka kayo matandaan din ng mga kapatid. Sabihin, kinuha mo yung kapatid ko, tapos niluto mo. Kasi marami sila Kailangan hindi pa namulat yung baby daga. Malit na malit pa yon. Tustahin nyo, ihawin nyo. Tapos dikdikin nyo sa almires. Yung pong uling niya, yun ang ilalahok nyo sa iinumin niya. Pwede sa kape. Pwede sa juice. Pwede sa tubig. Pwede po sa gatas. Wag lang po sa alak. Yun. Ulit-ulitin nyo lang yun. Tuwing umaga, painumin nyo siya ng painumin po ng yung dinikdik na uling ng baby daga. At nakikita nyo, mananawa yan sa alak. May ibang lasa niyan. Parang tatabangan na yun sa alak. Isa pa po, meron pang isa. Pangalawa, ito yung isa pa. Kung kayo dyan kaya lang medyo mahal-mahal kasi ito maghahanap pa kayo ng kabayo. Maghanap kasi kayo ng kabayo, tapos, ang gawin nyo, patakbuhin nyo yung kabayo. Bakit? Para mapagod. Kasi ang kailangan... 2 beses na yan! Bakit papagulin ng kabayo? Kasi kailangan po natin dito yung mismong pawis ng kabayo. Pawis ng kabayo. Kaya kailangan pagurin nyo yung sakyan nyo, tapos mga bayo kayo. Tapos pag uwi nyo sa bahay, tingnan nyo kung namamawis-mawis na yung nguso niya, ganyan, yung leeg niya. Tapos kumuha kayo ng tela o bulak, sipsipin nyo. Hindi kayo sisipsip yung bulak kasi pasipsip yun sa bulak yung pawis niya, punasan nyo. Sabi mo sa kabayo, oy, pengi akong pawis mo, pupunasan kita, ganyan. Tapos nakuha nyo na sa bulak, pigain nyo sa botelya. Isang baso o sa isang tasa, tapos ipunin nyo, makakuha kayo ng mga ganyang karami sa isang bote, o di okay na. Anong gagawin natin dyan? Yan naman po ang ipapatak nyo doon sa iinumin ng asawa nyo, yung pawis ng kabayo.
Ano lasa noon? Siguro medyo maalak-alak din kasi pawis yun eh. O, tapos ganun din ang epekto niyan. Mawawalan din ng gana yung mga asawa nyo sa pag-iinom-inom ng alak. Isa pa, mas madali. Gusto nyo mas madali. Ito pa, isa pa, pangatlo. Tatlo ang bibigyan natin. Marami to eh. Kumuha kayo kung meron naman kayo dyan ng, kasi medyo mahal yung kabayo. Pupunta pa kayo sa mga racetrack na kabayo. Kung wala naman kayong kabayo dyan, sa kayo maghahagilap ng kabayo. So, ito pangatlo, medyo madali-dali ito. Yung baby daga, parang medyo ano din yan eh. Malagi hindi kayo makakuha niya kasi kung malinis naman ang bahay nyo, hindi man syempre kayo dadagayin dyan. Pangatlo ito, tsak merong talaga makukuha kayo nito. Maghanap kayo ng bagong sibulang na papaya, puno ng papaya. Yung medyo tupit pa lang. Hindi man medyo bagong sibol talaga. Yung medyo tupit na papaya na hindi pa namumunga. Yung medyo malit-lit pa, tapos kunin nyo yun. Pag binunot nyo kasi yan, ang puno ng papaya, pag binunot yung ganyan, meron yung pinakadulo na mahaba na ugat niya. Yun ang puputulin nyo. Tapos, pwede nyo pa itanim yan. Pagka baby pa lang yung papaya, pinakadulo na kailangan natin eh, yung pinakadulo po ng ugat ng papaya. Tapos, yung matitira doon, may matitira pang konting ugat yun, pwede nyo pong isaksak ulit siya, mabubuhay pa rin yung papayang yan. Anong gagawin natin sa ugat ng papaya? Yan naman po, iihawin nyo rin. Iihawin nyo yung ugat ng papaya na yun, yung sariwang ugat ng papaya na yun, maliit lang yun, pinakadulo lang yun ng ugat ng papaya. Tapos, didikdikin nyo rin po yun, parang yung katulad nung baby daga, yung tostado na ugat ng papaya. Tapos, yun naman po ilalapit sa mga iinumin niya. Sa kape, sa juice, sa mga tubig. Kaya lang pag tubig, kasi obvious yun eh, pag itim, parang uling yun. Sabi ng asawa niya, bakit ganito ang tubig ko? Ang dumi. Tapos baka isalwak pa sa mukha niyo. Hindi na rin tika na. Yun, so tatlo yan. Ugat ng bagong sibol na papaya, yung pawis ng kabayo, at yung baby daga na tinusta. Yan, ilalahok nyo po sa iinumin nila. Pero hindi po sa alak, ha, makumarik yung tigang. Tapos, meron pa po tayong isang ginawang ritualan dyan na andyan po dito sa past videos po natin. Siguro mga 2 years ago na po yun. Meron tayong ginawa dyan na ritualan na isang napaka-powerful po no, na pangontra po sa pag-iinom-inom ng alak. Yun po, napaka-powerful po nung ritualan na ginawa natin yun na isang pangontra po sa mga yun nga, mga matatakaw sa pag-inom-inom ng alak. Yung parang mga addictus na talaga. Yung addict na sa mga alak na parang pag gising sa umaga, parang alak na ang kagad ang iniinom. Parang hindi natin natatablahan ng alak. Yung parang immune na yung atay nila. Hindi na naaano, yung hindi na natitingal na. Kumbaga parang sanay na. Ako kasi, makumalit ko, hindi talaga ako nagiinom ng alak. Mahina ako sa alak kasi ako po, pagka siguro mga 2 bote lang ako Red Horse, ay wala na, baksak na ako kung ano nung sinasabi ko. Tsaka kasi ako, huwag niyo akong lalasingin kasi lahat ng sekreto niyo sasabihin ko. Hindi ko kasi sinasabi ko. Pero alam mga tatatandaan ko yung story na yon, binibida ko yon. Oo, pero hindi ko alam na sinabi ko na pala na na-chika ko na pala. Kaya minsan, huwag niyo akong invite na mag-inom-inom. Tsaka ayoko din ng hard. Ayoko sa hard, hindi ako nainom ng hard. Yung mga pundador, ganyan, yung mga MP, nako. Kasi madali akong mag-withdraw. Baka mamaya masukahan ko pa yung mga pulutan. Opo, parang mahina po ako sa alak. Talaga, hindi po talaga ako nagsisigarilyo, hindi ako nag-iinom ng alak. Wala akong bisyo. Ang bisyo ko lang talaga, pagkain, baboy, kanin. Yun lang talaga ang bisyo ko. Pagkain, tsaka ano pa bang bisyo ko? Wala lang, marites. Pag marites. So, ito ha, makabalik ko ano pa ba yung question niya? Wala na ba? Sige, isa pa po, sobrang takaw po ng asawa ko sa alak, lagi siyang lasing. Ano po bang pwede pangontra sa matakaw sa alak? Meron po bang rituala na kontra sa mga masisiba sa alak? O yan, masisiba daw. Please answer me ASAP, please. Naku, talaga nagmamadali. May taxi. So yun na, nasagot ko na ma'am. Huwag kayong magmadali.
So yan, kung kayo po kumari kung tigang ganyan din, katulad ni Madam na may namumblema sa mga ganyan, sa mga asawa nyo mahilig sa mga alak o yun nga, masiba sa alak. Tapos kung kayo po yung namumblema din po sa tungkol sa mga bukbok ng inyo pong bigas, nako, sawatain nyo yan kumari kung tigang. Linisin nyo yan, tanggalin nyo yung bukbok kasi malas yan. Kapag kayo pinasok niyang mga bukbok sa bahay po nyo, nako, magkakanda malas-malas ang buhay nyo. Talaga ba? Kaya kontrahin na natin yan kumari kung tigang para umalwan na at gumanda na ang takbo ng ating buhay. O, di ba? O, so yun po kumari kung tigang. At abangan nyo pa po kumari kung tigang. Pero pa po tayong susunod na video po dito na tungkol naman po doon sa pangontra naman po doon sa mga marites na lagi na lang nang bubuyag sa inyo. Kumari kung tigang. Susunod natin yan. So with that, mga kumari kung tigang, sana may napunta na mga bagong idea at kaalaman sa pagkontra sa mga sinasabi mga kamalasan na yan. And with that, mga kumari kung tigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. Bye, mga kumari kung tigang.